Lahat ng pinagpala magsabing, Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, tayo muli dumalangin sa ating dakilang Diyos na buhay. Itaas natin ang ating mga kamay, mga kapatid. Idalangin po ninyo, yung balingkod, mga mahal. Gamitin ang mahal na Panginoon sa mga sandaling ito, sa mga pagpapalang espiritual. Amen. Dakila, mapagpala naming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, o Diyos, kapuri-puri po ang iyong dakilang pangalan ng mambanal sa hapong ito. O Diyos, aming kang itinataas ang mambanal, o Diyos, hallelujah, Lord God. Mahal na Panginoon sa mga sandaling ito. Mahal na Panginoon sa pangunat panalangin na aming beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda. Gabayan po nawa ninyo kami sa aming huling bahagi naming gawain ang pakikinig ng salita, o Diyos. Mahal na Panginoon, bigyan mo ng pananampalataya ang iyong mga anak. Mahal na Panginoon, pagtitiwala sa iyo, o Diyos, Lord God. Mahal na Panginoon, yung langisa ng mambanal ang mga salita. Alis yung pag-alinlangan, alis mo hadlang sa aming kalagitnaan, Lord Jesus, hallelujah. In Jesus' name, Father, we pray, God, hallelujah. Hindrances cast out, in Jesus' name. Hindrances cast out, in Jesus' name. Lahat magsabing, praise the Lord, may mahal. God bless you po mga kapatid. Makabalik tayo sa ating mga upuan. O mahal, purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Nakakagalak, o mahal, nakakatuwa. Amen. At tayo po ay muling naririto, mga minamahal, sa ating banal na gawain, mga kapatid. At sama-sama po nating, Panginoon, sinasamba ang ating dakilang Diyos na buhay. At God bless you so much po sa inyong lahat, sa inyong pagsamba at pagdalo sa araw na ito. Mga minamahal, asahan po ninyo na ang kapalit niyan, mga mahal, ay pagpapala mula sa ating mahal na Panginoon sa inyong mga buhay. Amen. Hallelujah. Praise God. At bagong lahat, mga kapatid, pinakamataas na papuri po, pagluwalhati, pagdakil at pagsamba, natatangi po sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, mga mahal. And I give double honor po, respect, mga kapatid ko, at patuloy po nating inaalaala ang ating beloved parents in the Lord, ating beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa kanilang mga turo't aral sa atin. Mahal na tayo'y pinagpala, mga kapatid, sa kanilang mga pagtuturo. Amen. Hallelujah. At ako po nagbibigay din ng paggalang at pagbati po sa kanilang minamahal na pamilya at the whole Almeda family. Mahal, praise God. At sa lahat ng aking mga kasama, mga kapatid sa lugar na ito, sa ating mga mangangaral, sa ating mga manggagawa, mga elders po natin, at sa lahat ng ating minamahal na mga kapatiran, maging sa mga baguhan po natin, mga mahal. God bless you po mga kapatid sa patuloy po ninyong pagdalo sa ating gawain. Praise God. At ganoon din po sa ating mga viewers. Purihin naman ang Panginoon sa iba't ibang mga bansa, mga mahal. Hey, tayo po ay talagang pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Mga mahal, hindi tayo makakarating sa gawain ng dakilang Diyos kung hindi niya pahintulot. Amen ba? Hallelujah. Kaya kahabang tayo nandito, mga mahal, seryoso po tayong lahat. Amen? Praise God. Numbers po, chapter 14, verse 28, mga kapatid. Book of Numbers, chapter 14, verse 28. Say unto them, as truly as I live, saith the Lord, as ye have spoken in mine ears, so will I do to you. Tagalog po. Ito po sa mga bilang, Kapitulo 14, versikulo 28. Sabihin mo sa kanila, ako'y buhay, sabi ng Panginoon. Tunay na kung paano ang sinalita ninyo sa aking pakinig, ay gayon ang aking gagawin sa inyo. Amen. Dakilang Diyos po ang magpala ng kanyang mga salita, mga minamahal sa hapong ito, mga kapatid. Ating pong talakayin, use our tongue for blessing. Amen. Use our tongue for blessing. Gamitin natin yung ating mga dila sa pagpapala. Amen. Sabihin mo sa kanila, ako'y buhay, sabi ng Panginoon, tunay na kung paano ang sinalita ninyo sa aking pakinig, ay gayon ang gagawin ko sa inyo. Amen. Alam niyo mga minamahal, mahirap mga kapatid makontrol ang dila. Makinig tayong mainam. Mahirap pong makontrol ang dila, mga mahal. Kailangan po natin ng self-control na nagmumula sa dakilang Diyos. Amen. Praise God. Kung hindi natin makokontrol yung ating mga dila, mga mahal, sa mga salitang masasama, ito po ang sisira ng ating buong pagkatao.
Hindi natin namamalayan. Amen. Mga mahal, kaya sa Bible po, mga kapatid, sa James chapter 3 verse 5, nirecognize po ni Apostle James na yung dila, isa pong napakaliit na parte ng ating katawan. Pero kaya tayong itapon ito sa impyerno. Sabi ng James chapter 3 verse 5, even so the tongue is a little member and boasteth great things. Behold, how great a matter a little fire kindled. Tingnan natin sa Tagalog po. Sa Aklat ng Santiago, Kapitulo 3, versikulo 5, gayon din naman ang dila ay isang maliit na sangkap at nagpapalalo ng malalaking bagay. Narito, kung gaano kalaking gubat ang pinag-alab ng malubang maliit na apoy. Amen. Ang isang dila, mga minamahal, napakaliit na bagay daw, parte ng ating katawan, pero ito po ay kayang-kaya tayong itapon sa impyerno, mga kapatid. So kung nais nating makontrol yung ating sarili, nagsisimula po ito sa pagkontrol natin sa ating mga dila. Amen. Kaya kapag mga mahal, kapag kaya po natin kontrolin yung ating mga dila, kaya mo nang kontrolin yung buong katawan mo. Tandaan po natin yon. Amen. Kapag kaya na natin kontrolin yung ating mga dila, kaya na natin kontrolin yung ating katawan. Kaya bago tayo magsalita, mga minamahal, isipin muna nating maigi, mga kapatid, kung ito ba'y magiging pagpapala. Amen ba? Praise the Lord. Tingnan niyo yung mga unbeliever. Tingnan niyo, mga mahal, yung mga hindi pa nakakilala sa ating dakilang Diyos, mga kapatid. They use their tongue para magmura. Hindi po ba? Yun na po yung kanilang minatamis. Panghimagas, kumbaga. Pagmumura. Yung mga unbeliever, mga kapatid, ginagamit nila yung kanilang mga dila para sagot-sagutin yung mga magulang nila. Para sagot-sagutin yung mga loved ones nila. Para mga minamahal, i-curse yung kanilang kapwa, mga kapatid. Yan ang sanlibutan, yan ang unbeliever. Para gamitin po yung dila sa mga pandaraya, mga kapatid. Mga mahal, pero ang mga people of God, yung church people, mga minamahal ko, tayo po ay gumagamit ng ating mga dila to praise God. Para papurihan ang dakilang Diyos. Amen. Sapagat alam natin, mga minamahal, sinasabi ng Biblia, Proverbs chapter 18, verse 21, death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. Mga minamahal. Yung kamatayan at yung buhay, mga kapatid, nasa kapangyarihan daw ng dila, mga minamahal ko. Sabi ng Bible, ang kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila at ang nagsisiibig sa kanya ay magsisikain ng kanyang bunga. Praise God. Alam niyo ba na ang dila natin ay may power yan? Maraming Kristiyanong hindi nakakaalam, mga minamahal ko, na yung ating mga dila ay powerful yan, mga minamahal. Pero yung iba hindi natin alam paano natin gamitin, mga kapatid. So gamitin natin yung ating mga bibig, yung ating mga dila wisely. Dapat maingat, mga minamahal. Wala po akong nabasa sa Bible na yung mga heroes of the Bible, yung mga propeta ng Biblia, mga minamahal, ay madaldal. Ang nababasa ko po sa Bible, mga kapatid ko, yung propeta ng ating mahal na Panginoon ay madalang magsalita. Maingat magsalita. Katulad ng ating beloved Honorable Pastor, Will Estrada Almeda. Mga mahal, lahat ng lumalabas sa kanyang bibig, mga mahal, ay nanggagaling sa mahal na Panginoon. Kaya naman tayong lahat ay pinagpala ng dakilang Diyos. Wala tayong narinig sa bibig ng ating beloved Honorable Pastor, mga mahal, ng mga useless words. Lahat ay pawang pakinabang para sa ating lahat. Amen. Si praise the Lord, mga mahal. So gamitin natin yung ating mga bibig wisely. We have an open door sa ating mga buhay, mga minamahal ko. At ang door na yan, mga minamahal, ay dapat pakaingatan po natin. Walang iba kundi ang ating mga bibig. Amen? Amen? Alam nyo, ang buhay po natin parang container yan eh.
parang drum. Kung ang laman ng container mo, mga minamahal ko, ay hatred, anger, mga minamahal, or happiness, kagalakan, mga kapatid, saan po lumalabas yan? Kung ang kalooban natin, minamahal, punong-puno ng hatred, punong-puno ng galit, or puno ng kagalakan, mga minamahal, saan lumalabas, mga minamahal? Hindi po lalabas yan sa mata. Hindi po lalabas sa tenga yan. Lalabas yan sa bibig. Amen ba? So yung door, yung pintuan ng ating mga katawan, mga mahal, ay ang bibig, mga kapatid ko. Amen ba? Kaya, mga mahal, kaya nating sirain ang buhay ng sino man tao. At kaya nating i-bless ang sino man tao sa ating mga labi. Amen? Ngayon, mga minamahal, ang dami ng mga sign, mga kapatid, na malapit at pagbabalik ng ating dakilang Diyos na buhay. Isa na po yung digmaan. Isa na po yung mga minamahal, yung mga war, mga kapatid ko. Rumors of wars. At, mga minamahal, sabi nga ng Bible, you will hear of wars and rumors of wars, for nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and there will be famine, pestilences, and earthquakes in various places. Nangyari na pong lahat yan itanda na malapit ng babalik ang ating mahal na Panginoon. Ngayon ang tanong ko, mga minamahal, huwag tayong lalayo. Paano nagsisimula ang digmaan? Paano nagsisimula ang gera sa bansa versus bansa, mga minamahal ko? At ang dami po mga minamahal na nawawasak, mga kapatid, dahil po sa gerang yan. Saan nagsisimula? Sa hamunan, sa pasiklaban, sa payabangan, mga minamahal. Kaya bago sumiklab, mga kapatid, yung digmaan, nagsisimula muna, mga minamahal, sa bangayan ng bawat bansa, mga kapatid. Nakikinig ba kayo? Nagdidigmaan yan. Saan galing? Sa dila eh. Di ba? Sa dila ng bawat namumuno sa mga bansa, mga minamahal ko. Kaya sumisiklab po yung digmaan. Ganon, mga minamahal ka, powerful ang dila. Meron din tayong dapat bantayan, mga minamahal ko, sa loob ng ating church. Yung word war. Digmaan ng salita. Digmaan ng siraan. Digmaan, mga minamahal, ng chismisan. Lahat magsabing, praise the Lord. Ako, humina yung praise the Lord natin. Amen? Praise the Lord. Bawat salitang bibigkasin natin, mga anak ng Diyos, may kapangyarihan yan. May power yan, sapagkat mayroon ka ng Holy Spirit. May power yan, mga minamahal. Kahit nga po yung mga magulang. Pag sinabi ng magulang sa mga anak, mga minamahal, hindi ka pagpapalain ng Diyos. Mangyayari yun. Pag sinabi naman ng magulang, anak, God will bless you. Pagpalain ka sa lahat ng gawain mo in Jesus' name. Mangyayari yan. Dahil magulang mo yan eh. Amen ba? Kaya, mga mahal, itong ating mga bibig, ating mga dila, ginagamit natin ito, gamitin natin ito para maluwalhati ang dakilang Diyos na buhay. Wala na pong iba. Hindi para manlait ng kapwa, hindi para manloko ng kapwa, hindi para magsinungaling. Amen? Maging sa mga pag-awit ng mga worldly songs, hindi natin dapat ginagamit yung mga dila natin. Dapat, mga mahal. For the glory of God lahat, mga kapatid. Amen? Sa pag nasabi ng proverb, basahin po natin. Proverb chapter 13, verse 3. Mga mahal, tingnan natin. Dito po sa mga kawikaan, Kapitulo 13, versikulo 3. Siyang nag-iingat ng kaniyang bibig, nag-iingat ng kaniyang buhay. Ngunit siyang nagbubukang maluwang ng kaniyang mga labi ay magkakaroon ng kapahamakan. Amen. Kapag iniingatan daw natin ang ating mga bibig, mga mahal, iniingatan natin yung buhay natin. Kung nag-iingat ka ng bibig, iniingatan mo yung buhay mo. Yun ang sabi ng Bible. Amen po ba? Tingnan nyo lang sino yung mga teacher dito, mga mahal. Yung mga teacher, mga guro dito. Di ba kapag meron tayong mga estudyante, kung sino yung pinakadambos, talkative, mga mahal, sa klase. Yun ang tinatawag natin para sabihin natin sa kanya, ikaw ang magbabantay ng mga madadaldal dito.
Di ba? Yun ang i-assign mo, mga mahal. Pinakamadaldal, mga mahal sa klase. Tawagin mo yan. At bigyan mo siya ng duty. Sabihin mo sa kanya, ikaw ang magbantay ng pinakamadaldal dito. Ano gagawin niya? Mananahimik yun. Amen ba? Eh, siyempre siya yun mga kapatid ko. Praise the Lord. So, mga mahal, ganun din. Yung bibig po, mga mahal, it's a matter of life and death, mga kapatid. Kapag talkative ang tao, mga minamahal, dapat maging maingat dahil ang diablo po, laging nakabantayan para gamitin po niya yung salita mo para magkasala ka sa mahal na Panginoon. Sabi po ng Proverb 21 verse 23, isulat niyo po, whoso keepeth his mouth and his tongue, keepeth his soul from trouble. Sino mang nag-iingat ng kanyang bibig at kanyang dila, nag-iingat ng kanyang kaluluwa mula sa kabagabagan. Alam niyo ba, ang dila pwede raw mag-create ng sunog yan mga kapatid Sabi ni James 3 verse 6, ang dila ay isang apoy, sabi niya. Mga minamahal na yan ang sanlibutan, mga minamahal ng ating mga sangkap. Kaya mga kapatid ko, sabi nga ng mga mananampalataya, mga kapatid, ay your words, you are determine your destiny. Kung ano yung lumalabas sa bibig natin, yun daw ang ating destiny. Amen? Praise the Lord. Wain mahal. So you can bless someone sa atin pong mga bibig. And you can curse someone, wain mahal, sa ating mga bibig. Dalawang klase lang po yan mga minamahal. Pwede mong i-bless yung kapwa mo, pwede mo ring i-curse, wain mahal, yung kapwa mo. Pero huwag natin kalilimutan, sabi ng ating key verse, sabi ng mahal na Panginoon, kung anong lalabas sa bibig mo, yun ang gagawin ko sa iyo. Amen ba? Praise the Lord. Alam nyo, minsan kailangan po nating tumahimik para makapagbulay-bulay tayo sa ating mahal na Panginoon. Minsan parang lahat ng gustong uminit sa dakilang Diyos, umiiwas siya sa maingay, umiiwas sa magulo. Totoo yan. Kaya ako'y nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon, may mahal, dito sa ating lugar sa Maribeles, mga kapatid. Para sa akin, isang paraiso ito. Para sa akin, napakagandang lugar nito, may mahal. At dumating dito ang ating beloved Ted last Friday. Pinagpala ang lugar na ito, may mahal. At binansagan niya itong lugar na ito, the paradise of God. Sabi natin, beloved Ted, may mahal, mula ngayon, kuya, ang tawag dito, the paradise of God. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Kinikilabutan tuloy ako. May mahal. Kaya mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, dapat ang Kristiyano po, nagbubulay-bulay siya, may mahal. Nakikipag-ugnay sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ang susunod kasi nating verse na babasahin, may mahal, pakinggan po ninyo, focus kayo sa pulpito. Hahatulan tayo ng Diyos kung hindi natin babantayan yung lumalabas sa ating mga bibig. Tingnan niyo yung Matthew chapter 12, verse 36, 37. Basahin po ng ating mga Bible reader, may mahal. Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 12, versikulo 36 hanggang 37. At sinabi ko sa inyo na ang bawat salitang walang kabuluhang sabihin ng mga tao ay pagsusulit nila sa araw ng paghuhukom. Sapagkat sa iyong mga salita, ikaw ay magiging banal at sa iyong mga salita ay hahatulan ka. Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. Bawat salitang walang kabuluhang sabihin ng mga tao ay pagsusulit nila sa araw ng paghuhukom. Ang iyong mga salita, ikaw ay magiging banal sa iyong mga salita. At sa iyong mga salita ay hahatulan ka. Nakakatakot po ito. Kaya sa bawat salita po na walang kabuluhan, mga mahal, ay yun po mga salitang hindi naluluwalhati ang mahal na Panginoon. Yun po yun. Makikita mo, mga mahal, yung salitang walang kabuluhan, mga kapatid ko, yung mga salitang hindi siya naluluwalhati. Kaya mula ngayon, lahat ng anak ng Diyos magsabing, praise the Lord. Mula ngayon, mag-ingat po tayo sa ating mga salita. Sapagkat ang paghatol daw ng dakilang Diyos ay nagmumula sa ating mga salita. Amen?
Pero ang mga anak ng Diyos, mga mahal, sabi ng Biblia, ang mga anak ng Diyos na bautismohan sa tubig sa pangalan ni Jesus, mga mahal na patawad sa kasalanan, ay naturuan na ng dakilang Diyos yan. Paano natin gamitin yung ating mga bibig? Tingnan natin yung Isaiah chapter 50, verse 4. Beloved, Brother Jobel. Dito po sa Isaias, Kapitulo 50, versikulo 4. Binigyan ako ng Panginoong Diyos ng dila ng nangaturuan Yes. upang aking maalaman kung paanong aliwin ng mga salita siyang nanglulupaypay. Siya'y nagigising tuwing umaga, ginigising niya ang aking pakinig upang makinig na gaya ng mga natuturuan. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon, mga mahal. Konti lang ang pumapalakpak, mga mahal. Amen. Binigyan ako ng Panginoong Diyos ng dila, ng nangaturuan. Lahat magsabing amen. Upang aking maalaman kung paanong aaliwin ng mga salita siyang nanlulupaypay. Praise God. Praise the Lord. Siya'y nagigising tuwing umaga, ginigising niya ang aking pakinig upang makinig na gaya ng mga naturuan, mga kapatid. Naturuan na tayo. Kaya ba dapat ang words, may mahal, nakalulugod sa ating mahal na Panginoon. Mga kapatid, saan natin gagamitin ang dila natin? Our speech should lead to edification, may mahal. Yung dila daw natin, may mahal, gagamitin natin ito para sa katitibay ng bawat mananampalataya. Anumang salitang mahalay, Ephesians chapter 4, verse 29, anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. Upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig, mga mahal. Amen. Pangalawa, mga mahal, gagamitin natin yung ating mga pangungusap, mga kapatid ko, that which extend grace to others, mga kapatid. Dapat daw ang ating mga pangungusap, mga minamahal ko, may kasamang biyaya. Amen? Na yung mga nakikinig, mga minamahal ko, dapat mabless sila. Lahat magsabing, praise the Lord. Colossians chapter 4, verse 6. Ating beloved brother Tan, mga mahal. Colossians chapter 4, verse 6. Saklat ng mga taga-Kolosas, Kapitulo 4, versikulo 6. Ang inyong pananalita naway laging may biyaya na magkakalasang asin upang inyong maalaman kung ano ang nararapat ninyong isagot sa bawat isa. Praise God. Dapat may magkalasang asin, sabi rito. Ibig sabihin, may pakinabang. Mga mahal. Amen. Tayo po ang asin ng mundo. Tayo po ang asin ng sanlibutan. Praise the Lord. Mga mahal, yung pagkain kapag walang asin, wala kang ganang kumain, walang lasa. Kaya tayo po, mga mahal, ang nagpapalasa ng mundo. Tayo po ang nagiging, mga mahal, ang nagiging blessing sa mundo, mga kapatid ko. Amen. So sabi ng Bible, sabi ni King David, gayahin po natin ito, mga mahal. Kasi kung maka-encounter po tayo, mga kapatid ko, na kung may natitisod tayo sa mga mahal sa salita ng ating mga kamananampalataya, mga kapatid ko, dahil wala siyang kontrol sa kanyang sarili, wala siyang kontrol sa kanyang dila. Anong gagawin natin? Tumingin tayo sa mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord! May mahal, tingnan natin mga kapatid yung sinabi ni King David sa Psalms 141, verse 3, 4, and 5. Sabi ng Bible, maglagay ka ng bantay, O Panginoon, sa harap ko. Maglagay ka ng bantay, O Panginoon, sa harap ng aking dila, ng aking bibig. Ingatan mo ang pintuan ng aking mga labi. Huwag mong ikiling ang aking puso sa anumang masamang bagay na gumawa sa mga gawa ng kasamaan. Nakasama ng mga taong nagsisigawa ng kasamaan at huwag mo akong pakanin ng kanilang masarap na pagkain. Sugatan ako ng matuwid, magiging kagandahan pa ng loob. At sawayin niya ako, magiging parang langis sa ulo. Huwag tanggihan ang aking ulo sapagkat sa kanilang kasamaan ay mamamalagi ang dalangin ko. Si David, mga minamahal, anong sabi niya? Lord Jesus, mahal na Panginoon, bantayan mo yung labi ko. Mahal na Panginoon, bantayan mo po yung bibig ko sa lahat ng mga salita ko. Amen. Amen. Praise God.
Mga mahal, pangatlo po ay beware of your word even sa mga ginagamit ng dakilang Diyos na buhay. Pakinggan po ninyo ito. Pangatlo, hindi natin dapat gamitin mga mahal ang ating mga bibig doon sa mga ginagamit ng dakilang Diyos, mga mahal, para magdala ng Word of God. Huwag tayong magsalita against their back, mga kapatid. Yung mga tao kasing nagsasalita, mga mahal, sa mga lingkod ng dakilang Diyos, mga kapatid ko, hindi pagpapalain ang buhay nila. Amen. Kaya, you and I, ikaw at ako, mga minamahal ko, we are all blessed to be a blessing to others. Yan dapat. Dapat tayong lahat, ikaw at ako, mga minamahal ko, dapat, mga kapatid ko, maging pagpapala tayo sa iba. Pinaka-importante po kasing ginawa ng ating dakilang Diyos sa atin, yung ating mga bibig. That we can communicate with God. Lahat magsabing, praise the Lord. That we can praise God, mga minamahal ko. That we can bless people. Amen? Yan, mga minamahal, ang trabaho ng ating mga bibig, mga kapatid. Para tayo makapanalangin, para tayo magpuri sa mahal ng Panginoon, at para i-bless natin ang mga tao. But, unfortunately, mahal, nakalimutan po ng tao yung main purpose kung bakit tayo binigyan ng Diyos ng ating mga bibig. Kung gusto natin ang blessing mula sa ating dakilang Diyos, you can bless people. And God will bless you. Amen? Kung gusto natin ang pagpapala ng mahal na Panginoon, i-bless mo yung tao. I-bless mo ang kapatid mo sa mahal na Panginoon. Naalala ko tuloy si Abraham. Mahal. Naalala ko si Abraham, mga kapatid. Genesis chapter 12, verse 1 to 3. Sabi ng talatang ito, basahin natin. Genesis chapter 12, verse 1 to 3. Dito po sa Katang Genesis, Kapitulo 12, versikulo 1 hanggang 3. Sinabi nga ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain at sa iyong mga kamag-anak at sa bahay ng iyong ama, na ikaw ay pasalupaing ituturo ko sa iyo at gagawin kitang isang malaking bansa at ikaw ay aking pagpapalain at padadakilain ko ang iyong pangalan at ikaw ay magiging isang kapalaran. At pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo. Yes. At pagpapalain ko sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa. Amen. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Si Abraham, mga kapatid, gawin nating example ito. Nung tawagin siya ng dakilang Diyos dito sa Genesis chapter 12, mga minamahal, get out, Abraham, of thy country. Sabi dito. At may pangako ang dakilang Diyos 7. Sabi nang nabasa natin, mga minamahal, now the Lord has said unto Abram, get thee out of thy country and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will show thee. 7 po yan. Sabi ng dakilang Diyos kay Abraham, I will make thee a great nation. Pangalawa, I will bless thee, Abraham. Pagpapalain kita, Abraham. 3, I will make thy name great. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan. Pang-apat po ay ganito. You will be a blessing. Yun ang ating pambantayan, may mahal. Sabi ng mahal na Panginoon, magiging pagpapala ka sa iba. Say, praise the Lord. You will be a blessing. I will bless those who bless you. Saan nagmumula yung blessing? Sa dila, hindi ba? Amen. I will bless those who bless you, and I will curse those who curse you. Sino man ang susumpa sa'yo, susumpain ko, sabi ng mahal na Panginoon. Pampito po ay, in you shall all families of the earth be blessed. Ganyan dapat ang Kristiyano. Sabi ng mahal na Panginoon, nais ko anak, maging blessing ka sa iba. Lahat magsabing, praise the Lord, mga kapatid ko. Sa pamamagitan mo, sa iyo, sabi ng mahal na Panginoon kay Abraham, lahat ng pamilya sa mundo ay pagpapalain. So sa bagong tipan, mga mahal, binanggit po itong si Abraham sa Galatians chapter 3, verse 14. Para connected po ito sa atin. Makita natin ang bersikulong ito, para yung promises ng mahal na Panginoon kay Abraham ay promises din ng Diyos sa atin. Lahat magsabing amen.
Huwag niyong sabihin kay Abraham lang yan. Mga mahal, lahat sa atin yan mga kapatid. Galatians 3:14 sabi ng Bible, that the blessing of Abraham might come on the Gentiles. Sino ang Gentiles? Tayo yon. Through Jesus Christ. That we might receive the promise of the Spirit through faith. Mga kapatid, tingnan natin. Sa aklat ng mga taga-Galacia, Kapitulo 3, versikulo 14, upang sa mga hintel ay dumating ang magpapala ni Abraham na kay Kristo Jesus, upang sa pamagitan ng pananampalataya ay tanggapin natin ang pangako ng Espiritu. Amen. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Yung nakakagising sa mga inaantok, ang palakpakan natin sa mahal na Panginoon. Say, praise the Lord. Hallelujah. Alam nyo itong Genesis chapter 12, yung pangako ng dakilang Diyos ang tawagin siya. Bata pa si Abraham noon. Bata pa po si Abraham noon, may mahal. Nung siya'y pangakuan ng dakilang Diyos. Pero pagdating po sa Genesis chapter 24, matanda na po si Abraham. Nung matanda na si Abraham, doon tinupad ng dakilang Diyos, mga mahal, yung pangako niya kay Abraham, mga kapatid. Sabi ng Genesis chapter 24 verse 1, and Abraham was old. Matanda na siya. And Abraham was old and well stricken in age. And the Lord had blessed Abraham in all things. The Lord had blessed Abraham in all things. Pinagpala si Abraham sa lahat ng bagay. Nakikinig po kayo. Ang gusto lang po ni Abraham nung panahon na yon, magkaroon po siya ng anak. Yun lang po ang prayer niya. Pero ang purpose pala ng dakilang Diyos kay Abraham sa kanya ay higher and greater. Amen. Hindi lang pala anak, kundi sa lahat ng bagay, mga minamahal, pinagpala si Abraham. Ulitin ko. The Lord had blessed Abraham in all things, mga kapatid. Amen. Ano nakita natin doon? Alam nyo, magkaiba po yung pangarap natin sa pangarap ng dakilang Diyos para sa atin. Magkaiba po yun. Kaya kung ang gusto mo mangin mahal blessing ay konti lang, hindi yan ang pangako ng Diyos. Ang pangako ng mahal ang Panginoon, mangin mahal, He will bless you in all things. Amen? E saan sabi ng Isaiah chapter 55, verse 8 and 9? Mangin mahal, tingnan nyo ito. Isaiah 55, verse 8 and 9. Ito po sa katang Isaiah, Kapitulo 55, versikulo 8 hanggang 9. Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paanong ang langit ay lalong mataas kaysa sa lupa, gayon din ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad, at ang aking mga pag-iisip kaysa sa inyong mga pag-iisip. Amen. Praise the Lord. Boy, mahal. Yung isip ko, hindi yung isip, sabi ng mahal na Panginoon. Yung inyong lakad, hindi ko lakad. So yung plano natin sa buhay, hindi plano ng dakilang Diyos yan. Ang plano ng mahal na Panginoon, mga mahal, higher and greater sa ating buhay. Amen. Kaya huwag nating maliitin, mga mahal, ang ating paglilingkod. Huwag nating pabayaan ang ating paglilingkod. Huwag nating baliwalain yung ating paglilingkod, mga mahal. Hindi tayo nagsasayang ng oras dito. Amen. Mga mahal, may pangako ang Diyos sa atin. Magsabing praise the Lord, mga mahal. For my thought are not your thought, neither your ways, my ways, sabi ng mahal na Panginoon. Kung gaano kalayo ang langit sa lupa, sabi ng dakilang Diyos, ganun kalayo ang plano ko sa plano ninyo. Amen ba? Bakit pinangako ng dakilang Diyos, may mahal, na pagpalain niya yung kanyang mga anak? Bakit mga minamahal ko, yung pangako ni Abraham, ay pangako din ng Diyos sa atin? May mahal, pakinggan nyo, kaya ka po ibe-bless ng dakilang Diyos ay para ikaw po ay maging pagpapala sa iba.
Kaya tayo pinagpala ng dakilang Diyos, ito po'y hindi para sa sarili lang natin, kundi mayroon pong higher purpose ang Diyos. Bakit tayo pinagpala ng mahal na Panginoon? Amen. Sabi nga ng Romans 14:7, sapagkat ang sino man sa atin ay hindi nabubuhay sa kanyang sarili lamang, at sino man ay hindi namamatay sa kanyang sarili lang. Mga inmahal, sino man daw sa atin ngayon, mga inmahal, nabubuhay sa mundong ito, hindi raw tayo nabubuhay sa sarili lang natin. Kaya you and I, we are all blessed to be a blessing to others. Amen. Kaya tayo pinagpala ng mahal na Panginoon, mga minamahal, para maging blessing tayo sa iba. Say, praise the Lord. Kaya anong title natin? Use our tongue for blessing. Gamitin natin yung ating mga bibig, yung ating mga labi sa blessing. Pagpalain mo yung kapwa. Pagpalain mo ang kapatid mo sa mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kahit nga yung mga umaaway sa'yo, kapag yung umaaway sa'yo, napahamak ng dakilang Diyos sila, mga mahal, sabi ng Bible, huwag kang matuwa. Huwag mong ikatuwa, mga mahal, malungkot ka pa. Amen? Gusto ng mahal na Panginoon, puro pagpapala ang lalabas sa ating mga bibig. Nais ng dakilang Diyos maging blessing ka sa family mo. Nais po ng dakilang Diyos maging blessing ka sa mga kamag-anak mo. Amen ba? Nais ng dakilang Diyos maging blessing ka sa mga kaibigan mo, sa mga kapitbahay mo, sa mga katrabaho mo, mga mahal. Gusto ng dakilang Diyos maging blessing ka. Gusto ng mahal na Panginoon maging blessing ka sa iyong barangay. Amen ba? Praise the Lord. Kaya salamat sa mahal na Panginoon sapagkat ilan sa ating mga leader sa ating barangay, alam niyo ba, mga mahal, na sila po ay nanonood sa ating mga gawain dito. Amen? Ilan sa ating mga pinuno sa barangay natin, may mahal, nanonood sila sa ating gawain. Bakit? Nabibless sila eh. Nabibless sila. Sabi nung isa, may mahal na first kagawad, mga kapatid, sabi niya sa akin, nung pumunta rito, alam nyo, pinagmamalaki ko ang Jesus Miracle Crusade. Sa mga kasama ko. Christian po yan. Christian yan, may mahal. Sabi niya sa mga kasama niyang mga pastors din, sabi niya, tingnan nyo, pag ang Jesus Miracle Crusade ang kumanta sa ating barangay, makita nyo, ibang-iba talaga ang Jesus Miracle Crusade. Amen? Hallelujah. Nandito ang pagpapala. Nandito ang bukal ng pagpapala sa ating church. Nabibless yung mga tao, mga mahal, na hindi natin kasamang mananampalataya. Hindi kayo natutuwa doon? Amen? Praise God. Sapagkat nakikita nila yung kaluwalhatian ng mahal na Panginoon. Nakikita nila, may mahal, yung bunga ng panalangin ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda and their beloved children. Amen? Hallelujah. Alam niyo, may mahal, noon, na-save po kasi ako 1983. Nung time, mga minamahal ako'y baguhan, 1 taon pa lang ako sa mahal na Panginoon noon, yung church natin noon ay umaabot pa lang ng more or less 1,000. Ang unang-unang outreach natin, Cavite City. Indang Cavite, o yun mahal. More or less 1,000 ang ating member. At nakita ko, iilan pa lang ang may sasakyan, mga kapatid. Pero ngayon, sobra-sobra na, umaapaw na ang blessings ng mga kapatiran. Hindi lang blessings nila, kundi umaapaw ng kaluluwa, mga minamahal, sa ating church. Amen. Ang iba dati walang bahay. Pero ngayon, ang gaganda ng bahay. Nagbibilang ng bahay. Ang iba noon walang sasakyan. Nag-by faith lang. Pero ngayon, nagbibilang ng sasakyan. Amen? Ganyan katotoong Diyos natin. Hindi ka pagpapalain ng mahal na Panginoon kapag ang lumalabas sa bibig mo, puro negative. Amen? Puro reklamo. Hindi ka pagpalain ng Diyos. Bibilang ka na ng taon sa paglilingkod, hindi ka pagpapalain. Hindi mo maaabot ang pangako ng dakilang Diyos kapag lagi tayong mareklamo. O yun, mahal. Kaya pinagpala yung mga kapatid natin dahil mapagpasalamat sa mahal na Panginoon. Amen?
Amen? Hallelujah. Pero, mga mahal, ito ang tanong. Kumustahin natin? Kumusta po yung mga bahay natin? Kumusta po yung ating mga pagpapala? May pagpapasalamat po ba tayo sa ating dakilang Diyos sa mga blessings natin? Nakikinig ba ang mga anak ng Diyos? Mga mahal, mayroon po bang Bible studying ginaganap sa bahay natin? Amen? Bilang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon? Ilan na ba, mga mahal, yung mga pinagpala natin? Ilan na ba yung ating mga naligtas, mga mahal, sa mga Bible study sa ating mga bahay? Napakagandang tanong. Alam mo, minsan, mga mahal, makakarinig po ako ng yung ibang mga Kristiyano, pinagmamalaki nila, mga mahal, yung mga pagpapalang natanggap nila. Katulad po ng, Brad, alam mo, pinagpala ako, meron akong bagong sasakyan. Pinagpala ako, Brad, dahil may bago akong bahay. Alam mo, Brad, talagang pinagpala, buhay talaga ang Diyos natin, pinagpala ako, na-promote ako sa trabaho. Pinagpala ako, laki ng kita ko sa negosyo. Ang laki ng kita ko ngayon sa sweldo ko. Brad, pinagpala ako dahil ang laki po ng kinikita ko ngayon. Ang tanong, sapat na ba yung ipagmamalaki natin sa mga tao ngayon ang mga bagay na pagpapala? Mali. Hindi tama. Hindi po tama. Tandaan po natin ito. Bine-bless ka ng mahal na Panginoon, o mahal, sa higher calling, higher purpose. Bine-bless ka ng dakilang Diyos sa higher purpose. Pinagpala ka ng dakilang Diyos para pagpalain mo rin yung ibang mga tao. Lahat magsabing amen. Para i-share mo po ang salita ng Diyos, mga minamahal. Kaya ka iniligay ng dakilang Diyos sa mataas mong posisyon, mga minamahal, sa iyong trabaho, para i-share mo sa ibang tao, mga minamahal, yung salita ng mahal na Panginoon. Yan, mga minamahal ko, ang nais ng mahal na Panginoon. Dapat tayong magiging blessing sa iba. Amen ba? Praise the Lord. Kaya ba nating mag-bless ng tao? Amen? Praise God. Alam niyo, sabi nga ng pangako ng mahal na Panginoon, Deuteronomy, lagi nating binabangkit ito dito sa pulpito. Deuteronomy chapter 28, verse 1 and 2. And it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all his commandments, which I command you this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. Sabi rito. Verse 2, and all these blessings shall come on thee and overtake thee. Yan ang pangako ng mahal na Panginoon. At yan ang naririnig natin palagi sa pangangaral ng ating beloved honorable pastor, may mahal nung araw, na ang pagpapala ng dakilang Diyos, may mahal, ay mag-overtake sa iyo. Uunahan ka, lalampasan ka pa, may mahal, apaw-apaw na pagpapala, lahat magsabing, praise the Lord, may mahal. If thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Amen. Dapat i-mindset natin, mga kapatid, ganito. God is the God of abundance. Lahat magsabing amen. And multiplication. God is the God of abundance and multiplication. Kaya kahit sa mababang posisyon, mababang kalagayan, mga minamahal, kaya kong pagpalain ng dakilang Diyos. Darating ang araw. Magpapakainit ako sa mahal na Panginoon. Magtatapat ako sa mahal na Panginoon sapagkat ako'y naniniwala, ako'y sumasampalataya. Darating ang araw, pagpapalain ako ng mahal na Panginoon. Amen. Yan dapat, mga minamahal. I-bless mo yung sarili mo sa iyong mga salita. Amen. Praise the Lord. Iangat mo yung buhay nyo sa pamamagitan ng iyong mga salita. Praise God. Hallelujah. Sabihin mo, mga mahal, sa harap ng salamin, darating ang panahon, Brother Nilo, hindi ka laging nasa baba. Pagpapalain ka ng Panginoon. Pagpapalain ka ng mahal na Panginoon sapagkat pangako ng Diyos yan. Amen? Amen? Kaya sabi ko, mga mahal, sa aking sarili lang, kung lahat po, mga minamahal, ay magiging wise sa kanilang salita. Kung lahat, mga mahal, ay positive sa kanilang salita, wala na pong indigent.
Totoo yan. Lalo sa giving. Giving is receiving, mga mahal. It is blessed to give than to receive. The more you give, the more you receive. Sabi ng ating beloved Honorable Pastor, mga mahal, pangako ng dakilang Diyos, pagpapalain kanya. Amen. Lahat ay, pag nagtapat lahat, mga mahal, wala nang hikahos. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya yung numbers na ating nabasa kanina, 14:28, reminder yun ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. It is a reminder for all of us, mga kapatid. Sabi ng Bible, sabihin mo sa kanila, ako'y buhay, sabi ng Panginoon, tunay na kung paano ang sinilita ninyo sa aking pakinig, ay gayon ang gagawin ko sa inyo. Amen. Praise the Lord. Ano bang lumalabas sa bibig natin ngayon, mga anak ng Diyos? Power or weakness? Love or hatred? Bondage or freedom? Faith or unbelief? Victory or defeat? Life or death? Mga mahal. Health or disease? Anong lumalabas sa bibig natin ngayon, mga mahal? Joy or sadness? Murmuring or blessing? Amen. Praise the Lord. Mga mahal, maraming pangako ang salita ng Diyos. Sabi ng 1 John chapter 4, verse 4, ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is He that is in you than he that is in the world. So huwag kang magsalita ng negative. Huwag kang magsalita ng kahirapan. Huwag mong nasahain ng kahirapan, mga mahal. Kapag yung ibang mga mahal, binigyan sila ng pagkain. Pag binigyan ka ng pagkain, bibigyan ka ng tuyo. Anong panalangin mo? Lord, ibalik mo sa amin na makalibong beses sa mga pagpapalang ito. Ay, hindi ka na nakawala sa tuyo. Amen? Naku, nakangiti yung ating mga nanay. O nga pala, no? Yun ang aking panalangin. Yun pala ang ibig sabihin nun. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Ito po may mahalang memory verse natin. Greater is He that is in you than he that is in the world. Dakila siya, makapangyarihan siya, mahal na Panginoon na nasa ating puso kesa sa sanlibutan ito. Pangalawang memory verse natin, Philippians chapter 4, verse 16. Ano sinasabi diyan? I can do all things through Christ which strengthen me. Magagawa kong lahat ng bagay sa pangalan ng mahal na Panginoong Kristo na nagpapalakas sa akin. Amen. Pangatlong memory verse natin, Romans chapter 8, verse 37. Sabi ng talatang ito, we are more than conqueror through Him that love us. Amen? Lahat yan, puro positive yan. Panginoon mahal. Kaya kahit mga young people, kahit mga kapatiran natin, may mahal, basahin natin ang Bible sa ating mga bahay palagi. Basahin natin ang basahin, may mahal. Dito tayo tatayo Dito tayo titindig. Amen ba? Magiging malakas ka, magiging matatag ka kapag lagi po tayong nagbabasa ng Bible. Amen? Pwede nating palakpakan ang ating dakilang Diyos. Isa-isahin natin, may mahal, basahin sa Tagalog. 1 John chapter 4, verse 4, Philippians chapter 4, verse 13, at Romans chapter 8, verse 37. Tagalog po, may mahal. Sa aklat ng unang Juan, kapitulo 4, versikulo 4, kayo'y sa Diyos, mumunti kong mga anak, at inyong dinaig sila, sapagkat lalong dakila siyang nasa inyo kaysa nasa sanglibutan. Amen. Praise God. Philippians chapter 4, verse 13. Sa mga taga-Pilipos, Kapitulo 4, versikulo 13, lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Amen. Amen. Roma Chapter 8, verse 37. 8:37.
Dito po sa Aklat ng Roma, Kapitulo 8, versikulo 37, hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga mapagtagumpay. Amen. Sa pamamagitan ni Yaong sa atin ay umibig. Amen. Palakpakan natin ang malakas na dakilang Diyos na minamahal sa kanyang mga pangako. Lahat magsabing, praise the Lord. So alisin natin mula ngayon yung negative. Ibalik natin yung joy of salvation. Amen. Alisin natin yung negative, mga minamahal. Nagpapahirap sa atin yan. Mga kapatid, ibalik natin yung joy of salvation. Let us accept yung buhay na meron tayo, mga minamahal, ngayon. Amen? Kung mahirap ang buhay mo ngayon, may problema ngayon, mga minamahal, meron kang pagsubok ngayon, mga kapatid ko, magpuri ka sa dakilang Diyos. Mga minamahal, purihin mo siya, mga kapatid, sa gitna ng iyong problema. Purihin mo siya, mga minamahal, sa gitna ng iyong mga kabalisahan sa buhay. Amen ba? Hindi ka mananatiling naghihirap. Tandaan po ninyo ito. Hindi kalooban ng dakilang Diyos na mananatili kang naghihirap. Lahat tayo pagpapalain ng mahal na Panginoon. We can do all things through Christ who strengthens us. Amen? Amen? Say, praise the Lord, may mahal. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid ko. Hallelujah. Napakasarap pag-aralan ng dakilang Diyos. Napakasarap pag-aralan, mga mahal, ng Word of God, mga kapatid. Kaya habang tayo po'y aawit ng isang magandang awitin, mga minamahal, ihanda natin ang ating mga puso, mga kapatid ko. Hallelujah. Umawit tayo sa ating dakilang Diyos na buhay. Mga mahal. Awitin po natin, mga kapatid, ang isang magandang awitin. Hallelujah. Lord, I give you my heart. Mga mahal, kung ano lumalabas sa bibig natin, yun ang laman daw ng puso natin. Nakikinig po ba kayo? Kung ano po yung lumalabas sa bibig natin, yung nanlaman ng puso natin. So, ano dapat natin gawin? Mga mahal, idalangin natin yung puso natin. Ibigay natin sa mahal ang Panginoon, mga mahal. Para lahat pagpapala, mga kapatid ko. Amen. Si Abraham, sabi ng Bible, the Lord blessed Abraham in all things. Sa lahat ng bagay. Yun din ang pangako ng dakilang Diyos sa atin. Material, financial, physical, higit sa spiritual na bagay, pagpapalain ka ng mahal na Panginoon. Lord, I give you my heart. Hallelujah. Gawin nating panalangin ang awiting ito. Meron tayong mga baguhan, may mahal. Anyayahan natin sa harapan. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart. Itaas natin ang ating mga kamay. I give you my soul. I give you my heart, Lord. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Thank you, Jesus.
Hallelujah. Thank you, Jesus. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. May mahal, negative words at yung masamang kaisipan, galing lahat kay Satan yan. Kapag may bumubulong sa'yo, para hindi gawin ang kalooban ng mahal na Panginoon, kay Satan yan, may mahal. So, ang prayer ng bawat isa sa amin, sa araw na ito, we cannot leave this place. Nataglay pa rin natin, may mahal, yung negative thought at yung mga negative ideas sa ating mga buhay. Prayer po namin, leading prayer ng ating beloved Honorable Pastor, lahat po kayo pag uwi, mga mahal sa araw na ito, mataas na ang hope, pag-asa, pataas na ang faith, wala nang negative. Sapagkat nabasa natin sa Biblia, pinagpala ng Diyos si Abraham in all things. At nabasa natin sa Galatians chapter 3. Pagpapalain din, mga mahal, tayong mga descendant of Abraham. Pangako ng Diyos yan. In all things. Sa lahat ng bagay. Kaya huwag na natin gamitin ang ating mga bibig, mga mahal, sa negative. Use our mouth sa mga blessings. Kahit sino sa mga kapatid natin, sabihin mo, God bless you, brother. God bless you, sister. God bless you, brother. Pagpalain ka ng mahal na Panginoon. Pagpalain tayong lahat ng mahal na Panginoon. Mga mahal, gusto natin lahat umangat sa pagpapala. Walang maiwan. Walang maiwan. Sapagat siyang tumawag sa atin. Diyos ang tumawag sa atin. Hindi tao ang tumawag sa atin, mga mahal. Tinawag tayo, mga mahal, from rag to riches. Hallelujah. From sinful life to holy life. Amen. Mga mahal, huwag natin kalimutan ng prayer, panalangin at pangangaral ng ating beloved Honorable Pastor. Ang sabi niya, magpatuloy ka lang, pagpapalain ka ng mahal na Panginoon. Magpatuloy ka, pagpapalain ka ng mahal na Panginoon in the name of Jesus. In the name of Jesus. Ako'y naniniwala, mga mahal, ang alas-asin maribeles, pagpapalain ng Diyos in the name of Jesus. Sapagkat propeta ng Diyos, mga mahal, ang nananalangin sa lugar na ito. Amen! Amen! Hallelujah! Thank you, Jesus. Ibibless tayo ng dakilang Diyos. Maniwala ka, mga mahal. Itataas ka ng Diyos. Maniwala ka. Pagpalain ka ng mahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Kaya pag, maging mahal, nagsalita ka sa iyong kapwa, mananampalataya, dapat walang negative. Dapat walang kasiraan. Dapat walang kahinaan. Sapagat kung ano raw ang lalabas sa bibig natin, yun ang gagawin ng Diyos sa atin. Amen! Sa lahat ng gustong pagpalain ng buhay, magsabing, praise the Lord! Praise the Lord! Sumula ngayon, magpala ka na sa iyong kapatid. Amen. Kahit sampalin ka sa kabilang pisngi, iharap mo ang kabila. Amen. Pagsalitaan ka na hindi maganda, ibalik mo ng blessing. Ibalik mo ng blessing. Hallelujah. Hallelujah. Buhay ang Diyos natin. Kaya sa ating baguhan, may mahal, mamaya ipanalangin natin ang baguhan, mga kapatid. Sa mga oras na ito, manalangin muna tayo sa ating mga pangangailangan. Mga minamahal. Hallelujah. Dakilat mapagpahala naming Ama sa langit. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa aming topic sa araw na ito. Alam ko po na ito'y nanggagaling sa iyo, mahal na Panginoon. Ayaw mo po ng iyong mga anak ko, Diyos, hallelujah, Lord God, ay magiging mababa ang kalagayan. Lord Jesus, ano yung pangako mo sa aming amang si Abraham? Dakilang Diyos, to pa rin po ninyo, mahal na Panginoon, o Diyos, sa mga kapatid ko sa lugar na ito. Sa pangunat panalangin ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. O Diyos, ang mga may sakit, ang mga banal, pagalingin mo sila. Ang mga may problema, o Diyos, lutisin mo ang mga problema. Dinggin mo ka lang mga panalangin.
ang mga humaharap sa mga tukso ng iyong kaaway, O Diyos. Pagkatatagin mo ang kanilang pananampalataya. Gawin mong matapang, O Diyos, in the name of Jesus. Hallelujah. In the name of Jesus, Father, we pray. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Mangin mahal sa ating baguhan, mga kapatid, tanggapin niyo ang mahal na Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Itaas po rin niyo yung kamay. Mangin mahal, tatanggapin po ng dakilang Diyos nagpapala sa ating mga buhay. Isuko lamang natin ating buhay sa ating mahal na Panginoon, mangin mahal. Hallelujah. Tanggapin niyo siya bilang sariling tagapagligtas. Mga kapatid ko, sabihin po ninyo sa inyong labi, buksan ang labi, sabihin niyo, mahal na Panginoong Sus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan. Mahal na Panginoon, sa mga oras na ito, ako po'y nagsisisi sa aking mga kasalanan. Kasalanang nagawa ko, Diyos, mula na ako'y bata hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatalikuran ko po ang aking kasalanan. Maglilingkod ako sa iyo, mahal na Panginoon, O God. Hallelujah. Tinatanggap kita bilang sariling tagapagligtas. Diyos at hangarin ng aking buhay. Gawin mo kung tunay mong anak, Kristiyano sa puso, sa gawin ng katotohanan, tagapagmana ng buhay na wala hanggan sa punaki mahal, mga pamilya, O Diyos. Itong aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Opo, dakilang Diyos, pagpalain po niyawa ninyo, mahal na Panginoon, ang aming magiging kapatid sa iyo, Lord God. Mahal na Panginoon, isulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Patawarin mo sila, Lord God, Jesus, sa kanilang pagkakasala. Mahal na Panginoon. Hallelujah. Tulungan mo sila maglingkod sa iyo, Diyos. Mahal na Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, aming dalangin ang lahat ng ito. Amen and amen. Hallelujah. God bless you sa ating mga baguhan, mga mahal. Ipatong natin ang ating kamay sa ating mga ulo, mga kapatid. Mangin mahal, saway natin mga karamdaman, problema, kahirapan. Mangin mahal, ano ang uri ng karamdaman? Ano mang uri ng karamdaman, mangin mahal, ating sawayin in the name of Jesus. Hallelujah. In the name of Jesus, lahat ng uri ng karamdaman, problema, kahirapan sa mga anak ng Diyos. Cast out right now, in the name of Jesus. Hallelujah. Be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Lahat ng uri ng karamdaman, be healed right now in Jesus' name. Problema, kahirapan, cast out in Jesus' name. Problems be solved. Vices be gone. Unbelief and doubt, cast out in Jesus' name. Palalamig, palulupaypay, cast out in Jesus' name. Kaduwagan, cast out in Jesus' name. Hallelujah. Be strong in Jesus' name. Be blessed in Jesus' name. Be blessed in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang mahal na Panginoon, mga mahal. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Itaas natin ating mga kamay. Mga mahal, taas natin ating mga kamay, mga kapatid. 3 beses sabay. Sigaw, hallelujah, praise the Lord. Mga mahal, 3 times po, mga kapatid, mula sa ating mga puso. Sigaw, mga mahal, malaya tayo sa lugar na ito. Kahit anong sigaw, mga mahal, pwede, mga kapatid ko. 3 times. Jump. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. God bless you po, mga kapatid, sa ating mga kapatiran. Hallelujah. At dadako tayo, mga mahal, sa ating announcement, mga kapatid.